Magandang araw po mga Karilto kabayan. Ito po muli ang inyong Karilto, Chris Villanueva po mula sa Kingdom of Saudi Arabia, Al-Kubar. Alam niyo po na kawawa po, nakakaawa po ang ating bansa, nakakaawa po ang ating bayan sa kabila po ng mga effort ng ating mga concerned citizen para magsampa ng mga kaso laban po sa katiwalian ng ating mga leader at opisyal ng gobyerno tungkol po sa mga alleged corruption po nila at iba pa. Nadadaan po sa technicality ang sanang pagdinig sa kaso para mapanagot po sila sa kasalanan po nila sa batas at sa kasalanan po nila sa bayan. Tulad na lamang po ng impeachment case ng ating Vice Presidente na naharang po ng Korte Suprema dahil lamang po sa isang technicality sa pagsampa ng impeachment complaint laban po sa kanya. Magtataka pa po ba tayo? Bakit maraming Pilipino po ang walang tiwala sa hustisya ng ating bansa? Tanging mga walang kakayahan at mahihirap lamang na pananagot sa kanilang mga kasalanan sa batas. Samantalang ang mga may pera, mga opisyal po ng ating gobyerno mula sa presidente, vice presidente, mga senador, kongresista at matataas pa po, sila po hindi po sila napapanagot ng batas ng tama katulad ng mga mahihirap. Kawawa naman po ang ating bansa at kawawa po ang mga maliliit na mamamayang mga Pilipino tulad po natin kung may ganito po na palagi na pinatutupad ng batas sa mga politiko at ordinaryong, kumbaga, magkaiba po pinatutupad po ng batas pagdating po sa politiko at ordinaryong mamamayan. Hindi po nakapagtataka na wala pong respeto ang ibang mga Pilipino sa mga polis at sa mga politiko ng ating bansa dahil may double standard po dito sa ating bansa. Paano po natin mapapanagot ang matataas po nating leader ng ating bansa? Tulad po ng presidente kung nagkaroon po siya ng kaso o nagkaroon po siya ng paglabag sa batas. Tulad po ng ating vice presidente na mayroon na pong article of impeachment na-impeach na po siya sa Kongreso at impeachment trial na lamang po ang inaantay. Pero nadaan po sa technicality ng Supreme Court upang maging batayan po na ipatigil ang pagdidig na impeachment trial po niya. Gusto po natin mapanagot ang mga opisyal at leader ng ating bansa. Pero tuwang-tuwa tayo sa resolusyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente ng ating bansa. Nakakaawa po ang bansang Pilipinas at mga anak natin na masasanay na lang muli or mai-immune na lang muli sa korupsyon at walang tigil na pagpapaikot sa ulo ng bawat Pilipino ng mga lider ng ating bansa na sa tuwing mangangampanya po sila. Lagi po nilang ipinangangako na tutulong silang maiyahon ang ating mga kalagayan mula sa kahirapan. Narinig natin yan bago pa lamang tayo magsimulang bumoto nang tumungtong tayo sa legal age o sa legal na edad na 18 para bumoto. Anong nangyari? Yung binoto natin nandun. 20 to 30 years nang nasa posisyon, parehas pa rin po ang pangako. Di po ba? Pinaiikot lang po yung mga ulo po natin eh. Pagdating po sa baha, ito po yung nakakarindi. Narinig po natin yung Pangulo na nagsabi po sa kanya doon sa harap ng mga ng Kongreso, sa harap po ng leader ng ating mga bansa, na sinabi po niya, mahiya naman kayo sa mga pondo na ipinalsa ng mga leader po natin, opisyal ng ating lungsod, para sa flood control project. Ano ito? Taon-taon na lamang po may problema po tayo sa baha. Taon-taon na lamang po meron po kayong bilyon-bilyon o bilyon-milyong pondo para inilalaan para po dyan sa baha na yan. Eh kung hindi pa naman po kayo saksakan ng di ba po ba? Maliit pa lamang po ako, nasa elementary pa lang po ako. 48 na po ako. Baha pa rin po ang pinag-uusapan sa Manila. Taga-Tondo po kasi ako eh. Manila pa rin po, binabaha pa rin po. Ano po nangyari sa bilyon-bilyong pera po na inilalaan po niya taon-taon? Magkano po ba yung napupunta dyan sa mga proyekto ng flood control project na yan? Bakit hindi maiwasan yung mga baha na yan? Ngayon po para tayong water world. Lahat po ng parte ng Pilipinas lubog sa baha. Hindi po kasalanan ng ulan po yan. Ang ulan, nandyan lang po yan. Bumabalik po yan. O sabihin na po natin, mas marami pong ulan. O mas marami po ang tubig ng ulan. Pero ano po yung nangyari sa flood control project po ninyo? Ano po yung mga project na yan? Bakit wala po kaming nakikita? Gumagana po ba yan o wala po talaga? Kasi nilaanan niyo po ng bilyon-bilyon po yan. Ilang taon na po yan. Kung ako 48 na po o nagkaroon ako ng muwang ng 13 po ako o sabihin na po natin 30 years na po. Ano po nangyari sa flood control project po na yan? Bakit hindi pa po gumagana o nawawala ang baha sa Pilipinas? Paulit-ulit na lamang po. Tanging Pilipinas na lamang po yata may ganyang problema pagdating po sa baha. Pero lagi po tayo may pondo.
Huwag po masyadong makapalang makamukhaan mga kongresista natin, ang mga mayor po natin, mga chairman po natin, presidente, vice-presidente, o mga senador na naglalaan po ng pondo para dyan sa flood control project po na yan. Nakakabwisit po kasi. Natitiis niyo po ba na, na lumulusong po kayo sa baha? Sabi ko nga po, naalala ko na nag-aaral ako ng elementary. Palaging bumaba sa lugar namin sa Tondo. Hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, baha pa rin ang problema ng ating bansa. 48 years na po ako, baha pa rin. Hindi po sapat yung nasasanay na lang po tayo sa ganito palagi. Tinatawanan na lang po natin ang pagbaha. Ba? Tinatawanan na lang po natin yung pagbaha. Ito di ba pang ang iba pa nga po sa atin, nagiinuman sa gitna po ng mabahong baha eh. Habang ang mga pabayang mga magulang pumapayag na lumalangoy ang kanilang anak sa tubig baha na napakadumi. Tayo po nag-a-adjust sa baha. Para bang wala po tayong choice kundi matiis o magtiis na lamang po. And yet may magagawa naman po ang lokal at national government natin. Subalit nauuwi lamang po sa mga bulsa ng mga politiko na binobola tayo palagi. Binobola po tayong palagi ng mga bobo na botante na lagi po natin silang inilalagay po dyan sa posisyon po na yan. Kahit alam po natin, hindi po sila karapat-dapat. Pero lagi po natin silang inihahalal. Di ba? Talagang bobo. Tante po tayong lahat. Di ba po? Lalo na po yung yung alam naman po natin walang kakayahan, pero pinaupo po natin bilang po natin, mayor, chairman, o kaya vice-presidente, o presidente, o senator, o congressman. Meron nga po diyang senador eh. Hindi naman po siya hindi naman po siya attorney. Pero pinahawak po sa kanya yung amendment ng Constitution. Hindi nga niya naiintindihan po kung ano yung nilalaman po nun eh. Paano pa po siya magkakaroon ng Paano niya i-debate yung amendment of Constitution po natin kung hindi po niya alam ang batas. Di ba po ba? Parang nakakaloko po ang ating government po ngayon. Sino po hindi magagalit po sa atin? Hindi po magagalit sa sitwasyon po natin ngayon. Laganap po yung incompetent na mga leader na nakalagay po sa ating gobyerno po ngayon. National o local level man po. Napaka-incompetent po nila ngayon. Sobra po. Buti pa ng panahon ni Noynoy. Buti pa ng panahon ni Noynoy, yung mga korap na papanagot. Ngayon po, President Marcos, sana po, tulungan niyo po yung bansa po natin. Mapanagot po itong mga kurakot po na to na nagbulsa ng ng budget po para po dyan sa flood control project po natin na yan. Dahil hindi po katanggap-tanggap sa panahon po natin ngayon na pinagdudusahan pa rin po ng maraming Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Ang paligid po natin kapag umuulan, laging lubog po sa baha, sa tubig imbornal, sa tubig na marumi, sa tubig na may mga dumi ng tao, patay na hayop o mga patay na tao, tapos may mga ihi ng daga, tae ng daga o sari-saring mga tae po na nakalagay po dyan sa tubig baha po na yan. Na nilulusong po hanggang sa kasalukuyan ng mga anak o mga apo na po natin. Hindi po katanggap-tanggap po yan, mahal na Pangulo. Dapat po may mapanagot po kayo dyan. Kakapalan na po ng mukha yan kung ito-tolerate nyo po yan. Huwag lang po puro kayo salita. Dapat po gawin po natin para sa kapakanan po ng ating bayan. Hindi po sa panahon po ngayon, napakamalawak ng teknolohiya. Hindi po karapat dapat na dinadanas pa rin po ng mga Pilipino ang ganitong ganitong karukhang pamamaraan ng pagpapatupad ng government ng Pilipinas. Hindi na po tayo Stone Age. Marami po tayong magagawa. Bakit ang ibang bansa po naiiwasan po nila ang pagbaha? Kung meron man po mga pagbaha po sa kanila, ayun po talaga hindi po mapipigilan tulad po ng mga nangyayari po sa ibang bansa. Tayo po marami po tayong magagawa. Kaya imbestigahan niyo po yan, mahal na Pangulo. Paimbestigahan niyo po. At ilabas niyo po kung sino po yung mga salarin po rito sa pagbubulsa po ng pondo para po sa flood control project. Hindi po katanggap-tanggap po yan. Paano natin mapapanagot, mga kababayan, paano natin mapapanagot ang mga opisyal po natin o leader ng gobyerno kung sa teknikalidad po o sa technicality po palagi mahaharang ang pagdinig ng kanilang mga kaso. Sa kasalukuyan po at sa hinaharap, kawawa po ang ating bansa. Kawawa po ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Hindi na po resilience ang tawag sa kakayahan po natin magtiis pagdating po sa nararanasan po nating hirap kapag may mga kalamidad, bunga po ng kawalan ng maayos na leader ng ating bansa. Kundi katangahan, kabobohan, uto-uto,
Uto-uto na po tayo sa pangako ng mga korakot na leader po ng ating bansa. Mula sa chairman, mula sa kagawad, mula sa mayor, vice mayor, konsehal, ano pa po ba? Congressman, senator, vice mayor, vice president, hanggang po sa presidente. Kabobohan na po yan. Uto-uto na po tayo kung palagi po tayong ipinapaikot ng ating mga lider. Palagi po nating nararanasan ng ganitong kahirapan. Palagi po natin nararanasan ng baha, pagtaas ng krudo na hindi po mapigilan. Di ba po ba? Yung mga sahod na hindi po maitaas. Bakit magkaiba po ang sahod pagdating po sa Metro Manila? Magkaiba po ang sahod pagdating sa probinsya. Pares lang naman po ang presyo ng shampoo. Pares lang naman po ang presyo ng kape. Di ba? Pag bumibili ka, mas mahal pa nga sa sa probinsya eh. Bakit ang sahod hindi ka pantay sa Manila? Pares lang naman po yung binabayaran po natin tax. Kung ano po yung tax sa Jollibee ng Metro Manila, ganun din po ang tax pag kumain po kami sa lugar po namin sa probinsya. Ano po pinagkaiba? Bakit hindi po ninyo maipantay across the board po ang pagpapasahod o yung standard po na sahod ng mga Pilipino? Bakit kailangan po magkakaiba? Ano po ba pinagkaiba ng mga taga Manila sa aming mga taga probinsya? Sige nga po, kahit sinong sikat po ang wala pa po, kahit dapat po maiwasan po natin na mailuklok po natin yung mga sikat na pangalan. Kasi po kahit na sikat na pangalan po ilagay po natin dyan, kung sila-sila din po, ano mo, mga magkakapatid, mag-aama, magpipinsan, nanay, tatay, anak, di ba? Yan na po yung nilalagay po natin sa matataas na posisyon ng ating bansa. Pati po yung mga construction, ay mga may construction company, tumatakbo na rin po sila mga congressman kasi pag nakuha nila yung pagiging congressman po nila, tapos magpapagawa po sila ng mga project, ibabato rin po nila yan. Doon po sa mga contractor po nila o company po nila, construction company po nila, na pag-aari po nila. Lahat po ng naranasan ng magulang natin, naranasan po natin, mararanasan din po yan ng mga apo natin, mga anak po natin, mga apo ng apo natin. Yung mga ganitong suliranin po natin, tulad po ng patuloy po ng pagbaha o paglubog po ng Pilipinas, mataas na bilihin, mataas na krudo at walang matinong hanap buhay, mababang pasahod lalo na po sa probinsya. Di ba po? At mga sira-sirang paaralan, utang na loob. Maliit pa po kami, sira na po yung paaralan namin. Hanggang ngayon po, nakikita po namin, sira-sira pa rin po. Sa kabila ng bilyong-bilyong budget o trillion budget na inilagay nyo po dyan sa Department of Education na po na yan. Tanggalin nyo na po yung mga sindikato po dyan. Tanggalin nyo na po yung matatanda na po dyan na inugat na wala pong kakwenta-kwenta. Ayan po yung nagpapahirap sa bansa po natin eh. Tsaka yung mga contractor nyo po na na pamilya-pamilya po, yung nagdi-distribute ng mga libro o nag-imprenta ng libro na congressman naman po pala o kaya kamag-anak po ninyo, nagkakaroon po kayo ng lagay. Di ba po? Mamanahin po yan ng anak po natin, mga apo at mga apo-apo po natin. Kung patuloy po tayo magwawatak-watak na mapanagot po ang mga tiwaling leader po natin sa bansa sa kabila ng kanilang walang habas ng paggastos sa kaban po ng bayan, laging mangingibang bansa ang mga Pilipino at halos daw na po tumira ang kanilang pamilya at kamag-anak. Habang tayo po, di ba po, ulitin po natin, kung patuloy po tayong magkakawatak-watak na mapanagot po ang mga tiwaling leader po natin sa ating bansa, sa kabila po ng kanilang walang habas na paggasta, pati po yung po nila, yung pangingibang bansa po nila. Walang tigil po yung pangingibang bansa po nila. Sa ibang bansa rin po nila pinag-aaral ang kanilang mga anak. Ang iba po natin mga leader ng bansa, may mga dual citizenship po. Iba po, tayo naman po na naiwan dito po sa Pilipinas, ang ating pamilya, ang ating mga kamag-anak, tayo po yung magtitiis po sa ano. Ano po pagtitiisan po natin? Magtitiis po tayo sa baha, sa madumi, sa mabaho, sa maraming sakit na baha, sa mahal na bilihin, sa mababang pasahod, mababang kalidad ng edukasyon ng ating bansa. Wala pong mangyayari sa ating mga Pilipino. Tama po na nag-iingay po tayo at pinahihiya po natin ang ating Pangulo dahil marami po siyang